Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Tungkol ito sa pahayag ni Attorney Rowena Guanzon sa posibleng pagtakbo ni Speaker Martin Romualdez bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Ito, Guanzon has a block on Romualdez possible run for 2028. Former Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon made a statement amid talks about House Speaker Martin Romualdez 2028 presidential run. Sabi niya, I'll bet everything. Ipupustang lahat, including the pattern that won't win, Guanzon said. So ano yung pattern? Ito, yung pattern. Mananalo lang yang presidente kapag napadisqualified or impeach niya lahat ng kalaban. Okay? So, mayroon akong nabasang post ni Attorney Guanzon, 2 weeks ago na siguro. Sabi niya, sa 1st District of Leyte na lang kaya ako tatakbo. Sabi niya, baka ipa-disqualify din ako ni Martin. Kasi, merong ipinos ni Kipichu ba? O Kipichu, na sa 1st District of Leyte, kung saan unopposed si Speaker Martin Romualdez, na-disqualify lahat ang kalaban niya Kaya lang, ang boto niya, take note, sa 370 plus na registered voters sa 1st District of Leyte, ang nakuha niyang boto, 175,000. Percentage-wise, 53% lang sa mga registered voters ang bumoto kay Martin Romualdez. Ulitin ko. More than 350,000 ang registered voters. Ang bumoto lang kay Romualdez, 175,000. Wala na siyang kalaban Kung wala kang kalaban, yung mga botante, kung mahal nila si Romualdez, siyempre, iboto siya. Anong ibig sabihin nun? Marami ang ayaw sa kanya, ayaw ibinoto. Ganon katindi. Kaya, sabi ni Attorney Guanzon, doon na lang ako lalaban pagka kongresista sa 1st District. Kaya lang, baka i-disqualify din ako. Kasi, yun na ang pattern na sinasabi, madi-disqualify ka. Kaya, ngayon, for 2028, nakikita mo, nagsisimula na yung pattern. BP Sara, frontrunner. Sa interview ng Russian state media, ano ang possible motive sa impeachment mo? Tanong. Sabi niya, ako kasi ang frontrunner kaya gusto nila akong tanggalin para manalo sila. So, who is behind the impeachment? Alam natin. Ito ngayon, si Senator Risa Hontiveros, ang aga-aga, nag-declare na rin siya ng kanyang posibleng pagtakbo sa 2028. Open daw siya, available daw siya. Tingnan nyo ang nangyari itong alias Karen bumaliktad. Ito, post ni Sas Sasut kahapon. Opinion lang ni Sas Sasut ito Tingin ko, sabi niya kay Risa, nilaglag ka na ng LBM. Alam nyo naman yung kampo ng LBM, nilaglag na daw si Risa. Bakit? Pahayag na ng intensyon na tatakbo sa 2028. Dalawa na ngayon ang kalaban ni Speaker Romualdez. BP Sara and Hontiveros. So si BP Sara, alam niya naman, kaliwat kanan ng mga impeachment kaso at iba pa. Ito na ngayon si Hontiveros in hot waters ngayon kasi although allegation lang yon yung sinasabi ni alias Karen
na binayaran siya, matindi yun. Baka mamaya nga, ipaimbestiga pa sa... No, yes. Pwedeng imbestigahan ng Kamara yan. Ay, hindi pala, dahil senador eh. Sa ano lang, sa Senado. Pwedeng imbestigahan sa Senado. So, delikado pa ito. And I'm sure, maraming mga Duterte senators na nakatutok na dyan, iimbestigahan. So, yun. Ang prediction ni Attorney Guanzon, pwede. The only way na manalo si Speaker Martin Romualdez kung ma-disqualify niya. So, yung survey ng Tangerie, dalawang survey nito, May and June. Very consistent. Nangunguna si BP Sara. Noong May, 29% siya. Itong June, naging 35%. Tumaas pa. Pumapangalawa si BP Lenny. Kaya laban. 21% siya nung May. Bumaba 19% na lang itong June. Pumapangatlo si Senator Bongo. 15% siya nung May, naging 11% na lang ngayong June. Pangapat si Senator Rapi Tulfo, 11% siya nung May, naging 9% na lang ngayong June. Speaker Martin Romualdez, 6%. No, that's no change. So, mababa. Sumusunod pang Rizon Tiberos, 3% lang. So, Sara, I don't know kung magtatagumpay sila, impeachment. BP Lenny, anong gagawin nila kay BP Lenny kung matutuloy? Anyway, ano sa tingin nyo? Magkakatotoo ba itong prediction? Hindi mananalo, sabi niya. Ipupusta ko ang lahat. May isa siyang posta, itaga nyo sa bato, hindi magpre-presidente si Martin Romualdez, itaga sa bato. Except, ma-disqualify or mapa-impeach niya ang kanyang mga katunggali. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nani kada ko sa buslot na balay ni Angkol sa tagaan ng Moguero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So karon pag gid mo mapuli ang Moguero. Oo, karon pagod. Oh, so mag-atop na ka, Kol. Oo. Pasalamat ko kay natagan ko para ato. Oo, sige pa. So 30 na katuig ang balay ni Angkol sa inani ng Gitsura. So mag-atop na siya karon. Ada may sa China. Ora kaawa. Samay. So nagpasalamat si tatay kay Salamat nag-atop sa na gid Ginoo, siya. inom sa barat. So isa ka na yang ngay abo ba? Oo. Sa nagtabang ng Moguero. Kapal da man. Dap. Uy, andam ka danggaw. Karon naman na gid ang balay ni auntie og ni tatay. So kuan na gid siya, nakaatop na gid sila sa ilang balay. Salamat to Ginoo amin naggiya tinabangan kay para makag-atop kay ta nalarak dayon ihabalay. So nagbisaya si nanay sa iyang Talandig nga salamat daw sa Ginoo sa tabang sa video. Salamat ante.